beloved Boss Mike Cervera. Etong si Chis Escudero na, makukulong na. Nako, eto. Hanggang 6 na taong pagkakakulong o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Nako, patay na. Ulitin natin ha. Makinig kayo maigi. 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong o Nako. perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Kung perpetual na hindi na ho siya makakatakbo at hindi na rin pwedeng mag-office sa gobyerno, kulang pa rin ho yun. Kailangan managot talaga ito at makulong. Kaya lang, yung sinasabing pagkakakulong mga kababayan, isang taon lang, isang taon kalahati lang. Napakabilis naman mga kababayan. Iindahin ba yun? Kung ako naman talaga, magnanakaw na lang ako ng bilyon, trilyon, kung ganyan lang yung parusa, mga kababayan, kung ganyan lang ho yung parusa, wala hong silbi yan. Isang taon? Isa't kalahati? Qualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Posibleng kaharapin yan ni Senador Chis Escudero sakaling mapatunayang siya ay lumabag sa Omnibus Election Code dahil sa kanyang pagtanggap ng campaign donation mula sa isang kontratista. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Nako, yan na. Bukod sa mga investigasyon sa Senado, Kamara, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure, posible ring maharap sa isang kasong kriminal Senator Francis Chis Escudero sa Commission on Elections. Patay ka, Chis. Yari ka kay Garcia. Sama ng tingin sa'yo. Ang problema kasi, umamin ka na tumanggap ka. At umamin din yung nagbigay sa'yo na tumanggap ka. Kaya yari ka. Sa pinakauling update kasi ng investigasyon ng poll body, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tapos na ang pagdinig kay Lawrence Lubiano. Nako Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction Ayan po, mga kababayan, Lubiano. Development Incorporated na umaming nag-donate ng 30 million pesos sa Yan. senatorial campaign ni Escudero noong 2022. Yan, yari siya dyan, mga kababayan. Yari talaga si Chis Escudero. Ayon kay Chairman Garcia, susulat na sila kay Escudero para pagpaliwanagin sa kanyang naging pagtanggap ng donasyon. Labag daw kasi ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code kung saan ipinigbabawal ang pagbibigay at pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya o Yun individual na may existing contract sa gobyerno. Iyon naman pala. Bawal naman pala. Bakit mo tinanggap? Para saan? Para makakuha rin ng kontrata. Para labihan mo rin, kaya mayroon ng advance, mga kababayan. Ang tawag ho doon, advance Hindi lang po yung nagbigay, kung hindi daw po yung nag-solicit o yung tumanggap ng naturang donasyon o contribution. Makikita niyo po yung punishment doon po sa mismong section 263 to 264 ng Omnibus Election Code na kung saan naman nakalagay na ito ay isang election offense. Oras na mapatunayang lumabag sa So, election offense. Ngayon, oras na mapatunayan, ano mangyayari? Mga kababayan ko, ano mangyayari? Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate. 1 hanggang 6 na taon. Mababa yung isa. Pasagad nyo na, 6 na taon na. Para paglabas niya, matanda na rin. At tumanggap ng campaign donation. Nako. Bukod pa riyan, Nako, Chis, delikado si Hart niyan. Delikado si Hart kapag nakulong ka. Nako. Oo, sigurado yan. Delikado ka. ang perpetual disqualification from holding public office. Nako po. Hinihintay na rin ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa higit 50 kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify kung ang mga nag-donate ay government o private contractors bago Nako. sila hainan ng show cause order para sa agenda. Paano ngayon yan, mga kababayan ko? Kung sakasakali lang ho, kasi nga ho, matibay na ho yung ebidensya labang kay Chis Escudero. Paano na, mga kababayan, si Hart Evangelista? Sabi nga ni Miss Au, malaya na si Hart. Di ba? Patay, mga kababayan, alam nyo na. Maganda si Hart at saka pabolosa. At saka mga kababayan, iba rin ho yung kanyang lifestyle, di po ba? Yung lifestyle ni Hart Evangelista kakaiba. Aba,
sabi nga nila mga kababayan pag nasa ibang lugar yan, maliligawan pa Di po ba? Sigurado yan. Pag nasa ibang lugar ho yan, maliligawan pa. Grabe. Kaya nga ho mga kababayan, eto na. Oo. Para bang si Chis Escudero mukhang meron hong eto na. Pasok. Isa sa mga top contractor Yan, yung nga po yung kanina, yung nagsalita. sabit sa mga questionableng flood control project na siya rin kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Chis Escudero. Yun po yung umamin, kaibigan, childhood, kababata. Ay nako mga kababayan may connection silang dalawa. Yan po yung campaign donor na nagbigay ho ng 30 million. Grabe, no? 30 million pesos, mga kababayan, ang binigay kay Chis Escudero. Antende, mga kababayan. Grabe. Sabi ni Helen Tinoso, solohin mo na, Boss Mike. Ipapamain na si Hart. Grabe naman kayo. Ipapamain na agad? Siguro baka naman magawan ng mga paraan ni Chis Escudero na hindi siya makulong para hindi malayo si Hart Evangelista. Sayang ang tato, di ba? Sayang ang kilay na tato kapag kaganon. Tapos mawawala lang, Ay, nako, Chis Escudero, sayang ang tato sa kilay mo. Hit ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Max. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. May official statement na ang Centerways Construction. Yan, yung Centerways Construction, ayan po yung pag-aari ng campaign donor na nagbigay kay Chis Escudero. Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, Ah. na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Chis Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications. Wala namang problema doon. Kaya lang nga mga kababayan ko, yun nga daw po ang bawal. Yung meron pong conflict of interest na bakit ka tumatanggap ng donasyon sa mga may kontrata sa gobyerno na maaari mo na ma-impluwensyahan. Gina Inglet, yun po yun. Na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo o kaso patungkol sa mga proyektong kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record nito sa public service. Nako. Pero base sa pag-fact check ng Billionaire News Channel, hindi totoo na never naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Nako. Base sa ilang local reports Kasinungalingan pala yon. Marami rin palang mga anomalya, noong July 2022, minsan nang inimbestigahan ng sangguniang bayan ng Ginubatan sa Albay, si Lubiano at si Farid Daco, kapatid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nako, mga kababayan, mukhang iisa lang ang bitukan ng mga ito. Buti na lang dumating na si Laila. Dahil yan sa isa umanong palpak na flood control project. Pero base Grabe. sa sumbong sa Pangulo.ph, may dalawa pang proyektong nahawakan sina Lubiano at Co sa Ginubatan. Nako. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. Grabe. Isa na may target completion date na June 20, 2022 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos. Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Centerways Construction Na nagkakahalaga ng Incorporated. 5 billion. May sama-samang halaga na 5.1 billion pesos. Grabe, mga kababayan. 5.1 billion pesos mahigit. Oo, billion nga ang usapan din Dahil nga sa malalaking kontrata. Kaya ho mga kababayan, ang isip ng tao, bigyan ng pabor itong nagbigay ng 30 milyong donasyon. Magkano lang ho yun? Oo, magkano lang ho yun? Sa likod ng pagiging isa sa mga big-time contractors ng DPWH, napag-alaman ng Billionaire News Channel na isa si Lubiano sa mga key figure ng Cork Wine Bar and Shop. Nako. Isa siyang member ng Cork Elite, isang highly exclusive wine lounge na Nako. matatagpuan sa Bonifacio Global City. Grabe naman mga kababayan, exclusive lang ho yan. At kilala ng iba bilang Billionaire Boys Club. Nako, Billionaire Boys Club mga kababayan ko.
Oo, puro mga mayayaman na mga timawa yung siguro. Nauna nang sinabi ni veteran election lawyer Romulo Macalintal Na? na posibleng maharap sa election offense si SP Cheese dahil sa pagtanggap ng donasyon sa isang kontraktor na may existing contract sa Nako. pamahalaan nang Oh. tumakbo siya sa pagkasenador. Eh yan. Ayon naman sa COMELEC, nasa proseso pa sila ng pag-evaluate ng mga isinumiteng statement of contributions and expenditures. Nako. Pero sakaling may makita raw silang paglabag sa campaign finances, Hmm. posibleng magsagawa ng sariling investigasyon ng poll body. Nako po. Ang COMELEC po ay nagpapail ng sarili yung PIFAD namin, yung Political and Finance Affairs Department. Na mas Oh, nakita nyo ho yung Duterte Youth Party List. Abay, tuluyan na hong nasibak yun mga kababayan. Di po ba? Ang laki na ho nang nakuhang boto nun 3 upuan ho yun Yung Duterte Youth Party List, sila Cardema, wala na ho, sibak na. Sunog na ho yung party list nila. Hindi na ho makakaupo kailanman at hindi na makakatakbo. Oo. So gagawa na naman sila ng bagong pangalan, Kita nyo, mag-i-establish na naman sila. So ngayon, mga kababayan ko, maaaring ganyan ho ang mangyari kay Cheese Escudero. Pinaigting namin ang kapangyarihan, mas in-strengthen namin. Sila po ay authorized na mag-file ng kaso laban sa mga kandidato kahit pananalo ng mga election offense cases. Tatandaan po ng lahat na ang isang election offense ay tumatagal ang prescriptive period ng 5 taon. And therefore, may jurisdiction pa rin po kami kahit natapos na ang ating halalan. Ganun pala yun. So, yun. Sabi nga ni Cheese, eto naman. Na hindi Mga kababayan ko, pakinggan nyo kasi parang tinatarget daw si Cheese Escudero. Ganun ba yun? Kapag ikaw nakagawa ng kasalanan, ang kakatwiran mo lang, tinatarget ako. Ganon? Ganon ka ba kasikat? O sikat ka lang dahil marami kang ninanakaw? target si Escudero sa isyung illegal campaign donations. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Iginiit ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi nila tinitira si Senador Francis Cheese Escudero sa issue ng illegal campaign donations. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, nauna lamang naimbestigahan si Senador Escudero dahil sa pag-amin ng senador at ng kontratista na si Lawrence Lubiano. Yun naman pala umaming kayong dalawa Di ba? Yun ang problema. Umaming kayong dalawa tas nag-iiyak ka. Nagbigay ng 30 milyong pisong donasyon sa kanya noong 2022 elections. Sinabi pa ni Commissioner Garcia na 55 pang kontratista ang kanilang iniimbestigahan, ngunit hindi pa nagbibigay ng kumpirmasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Anya, kapag nakuha na ang mga impormasyon, kasunod na ring padadalhan ng notice ang mga iba pang kandidato at kontratista na sangkot sa naturang issue. So yan. Ikaw naman kasi Cheese feeling mo ikaw lang. Marami kayo. Para sa News Scoop. Yun, mga kababayan, di ba? Ang dami po nila. Ano pa itong isang video na to? Ang dami po nilang iniimbestigan, hindi lang naman si Cheese, Oo. Lahat po yan, mga kababayan. Sila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Yan pong mga nakaupo ngayon, mga incumbent, iimbestigahan. Sabi nga mga kababayan, lahat sila nag-insert, mga kababayan, ng pondo para panglabi nila sa mga hidden agenda nila. Our beloved Boss Mike Cervera.